Love, sumama ka sa akin mamaya ha sa birthday ng kaibigan ko? Malambing na wika ni Amber. Wala naman akong kakalala doon. Pwedeng dito na lang ako at magbabar lang kami ni Tristan? Pagtangging sagot ni Eric. At isa pa, parang wala ako sa mood na pumunta ng party, kaya ikaw na lang, love. Dagdag na sabi ni Eric, saka ito tumalikod sa kama. Ngunit biglang lumipat ng pwesto si Amber at ngayon kaharap na niya si Eric. Kagagaling ang nila sa isang mainit na pagdatalik, kaya hubot-hubad pa ang kanilang mga katawan. At na magsimula na namang maglikot ang kamay ni Amber, ay bigla na namang nabuhay ang harapan ni Eric. Ngunit kunyari, flying hard to get ang babae. Dahil alam naman niyang hindi siya tatantanan ni Eric. Basta sumama ka sa akin mamaya, and I will make you happy, Dr. Eric Castillo. Pangaakit ni Amber, saka tutumayot gumiling-giling sa harap ng lalaki. Okay, fine. Sambit ni Eric. Ito ang isa sa kahinaan ni Eric. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya nakontento kay Fatima, kaya nakagawa siya ng malaking kasalanan sa kanilang relasyon. Bagamat mahal naman niya ang kanyang dating nobya, at iniis niya ang 4 na taon bago niya nakuha ang katawan ni Fatima. Pero para sa kanya, hindi sapat ang isang beses na may nangyari sa kanila. Kaya noong hindi pumayag si Fatima na gawin nila ulit ang pagdatalik, naghanap siya ng iba makakapagpaligaya sa kanyang pagkalalaki. Hindi rin naman niya akalain na maaabutan ni Fatima silang dalawa ni Amber sa loob ng banyo. At inaamin din niya, nasaktan din siya at nang hinayang sa 4 na taong relasyon nila ni Fatima. Kaya nga niya sinubukang kausapin ang kanyang nobya, ngunit hindi taga siya kayang patawarin pa ni Fatima. Hindi na nga to sumagot sa mga text at tawag niya, at tuluyan na siyang nirestrict nito sa messenger. Kaya kahit walang pagmamahal ang namagitan sa kanila ni Amber, basta't nakakapagpaligaya to sa kanya sa kama, ay sapat na para kay Eric. Pareho naman sila ni Amber na active at aggressive, kaya malaya nilang nagagawa ang mga bagay na to anumang oras na gugustuhin nila. At ngayon nandito na naman sila at pinagsaluhan ng libog ng kanilang katawan sa ibabaw ng kama. Para kay Eric, ito ang kumukumpleto sa kanyang pagkatao. Ngunit alam niyang may ugali din siyang madaling magsawa, kaya alam niyang hindi rin sila magtatagal ni Amber. Pasado 7:00 ng gabi na makaalis ng kondo sina Eric at Amber. Lula ng puting Fortuner, binabaybay nilang kahabaan ng North EDSA, papuntang Wolfgang Steakhouse sa Mandaluyong City. Buti na lang at hindi gaanong matraffic sa daan, kaya pagkatapos na mahigit 30 minuto ay nakarating na sila sa birthday venue. Naunang bumaba ng sasakyan si Eric at umikot to sa kanan upang pabuksan ng pintuan si Amber. Napaka-sexy niya Amber sa kanyang suot na deep v-neck na maxi dress, kaya kitang-kitang kanyang cleavage. Si Eric naman ay nakasuot ng dark na sleeve at itinupito hanggang siko at nakatakin sa kanyang black na trouser. Ipinulupot ni Amber ang kanyang kamay sa braso ni Eric habang papasok sila sa loob. Amber! Tawag ng isang babae. Hi Bea! Tugon ni Amber habang nakikipagbeso-beso to sa babae. Where is the birthday celebrant? Tanong ni Amber na ang tinutukoy nito ang boyfriend ng Bea. Nandoon, nakikipag-usap pa sa kanyang best friend. Sagot ng babaeng tinatawag ni Amber na Bea. Ipinakilala ni Amber sa kanyang kaibigan si Eric at pagkatapos ay hinatid sila nito sa mesa na nakalaan para sa kanila. Excuse me for a while Amber ha? Maiwan ko muna kayo at puntahan ko muna si Leandro. Sabi ni Bea at saka ito pa kending-kending na lumakad. Eric? Punta muna ako sa ladies room ha? Sabi naman ni Amber at naiwang mag-isa si Eric sa table. Iginala ni Eric ang kanyang paningin sa paligid. Wala taga siyang kakilala sa loob. Hanggang sa dumako ang kanyang mga mata sa isang babaeng familiar sa kanya. Nakasuot ito ng maroon off-shoulder fit na dress at napakaganda nitong tingnan. Fatima? Mahinang sambit niya. Muling tinitigan ni Eric ang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Si Fatima nga ang kanyang nakikita. Sa isip niya, kailan pa natuto si Fatima na pumunta sa mga party? Ni hindi ito sumasama sa kanya noon. Kahit ilang beses niya itong nayaya. Pero ngayon,
Nagtaka siya kung bakit nandito ang ex-girlfriend niya sa birthday party ng boyfriend ng kaibigan ni Amber. Pagkaraan ng ilang sandali, ay bumalik na si Amber sa kanilang upuan. Ngunit hindi ito napansin ni Eric dahil nakafocus ang kanyang paningin kay Fatima. "Hey babe, sino ba yung tinitingnan mo dyan?" Nagtatakang tanong ni Amber habang sinusundan nito ang direksyon ng mga mata ni Eric. If I'm not mistaken, that's your ex, right?" Inis na sambit ni Amber. Hindi umimik si Eric at nanatili lang tong nakatingin kay Fatima at sa lalaking katabi nito. Samantalang si Amber ay inis na ipinapakita ni Eric. Magsasalita pa sana siya, ngunit nakita niyang papalapit si Bea at ang boyfriend nito. "Hi girl, let me introduce to you my boyfriend, Attorney Leandro Alcantara, the birthday celebrant." "Babe, this is Amber Morales and her boyfriend Eric Castillo." Pagpapakilala ni Bea. "Happy birthday Leandro." Masayang bati ni Amber at saka kinamayan nito ang lalaki. Ganon din ang ginawa ni Eric. Nagkaroon ng konting kwentuhan, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ay nagpaalam muna si Leandro dahil may aasikasuhin pa siyang ibang mga bisita. Si Bea naman ay naiwan lang sa upuan at masayang nakikipagkwentuhan kay Amber. Girl, kilala mo ba yung mga yan?" Tanong ni Amber habang inginuso nito ang kanyang bibig sa kinaroroonan ni Fatima. "Yan? Si Hendrik Saavedra yan, best friend ni Leandro, at yung babaeng katabi niya ay ang kanyang fiancé." Wika ni Amber. "Fiancé?" Biglang sumabad sa usapan sa Eric. "Oo, yun ang sabi ni Leandro sa akin. Ikakasal niya nga raw yung kaibigan niya sa susunod na buwan." Dagdag na sabi ni Amber. Magsasalita pa sana si Eric, ngunit narinig na nilang anunsyo ng MC na magsisimula na ang party. "Excuse me girl ha, maiwan ko muna kayo at puntahan ko muna ang boyfriend ko." Wika ni Amber at saka ito tumalikod. Samantalang si Eric ay hindi mapakali sa kanyang narinig. "Totoo nga bang ikakasal na si Fatima?" Tanong niya sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwalang ganun lang kabilis makahanap ng iba ang dati niyang nobya. Dahil sa pagkakaalam niya, mahal na mahal siya ni Fatima. Kaya natitiyak niyang hindi to basta-basta makakapag-move on sa kanya. Kailangan niya itong makausap at nang malaman niya ang totoo. Saglit na hinanap ng mga mata ni Eric si Fatima dahil bigla itong nawala sa kanyang paningin na magsimula na ang party. Marami na kasing tao sa loob at nagkanya-kanya ng pagkuha ng pagkain at inumin dahil buffet at ng estilo ng party. Ngunit na masuyapan niya si Fatima at tumayo to papunta sa ladies room, ay sinundan niya to ng tingin. Eksakto namang abala si Amber sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan, kaya nagkaroon sa Eric ng pagkakataon na tumayo para abangan ang paglabas si Fatima sa ladies room. At na makalabas na ito, ay agad niya tong sinalubong. "Fatima, shall we talk?" Panimulang sabi ni Eric. Nabigla si Fatima sa kanyang nakita dahil hindi niya akalaing muli magkukrus ang kanilang landas ni Eric. Agad na balik ang kanyang alaala ng panloloko na ginawa nito sa kanya. Hindi niya to pinansin at nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ngunit biglang humarang si Eric at hinawakan nito ang kamay niya. "Eric, ano ba? Please let me go." Naiinis na sambit ni Fatima. "So ano? Kaya pala ayaw mo na makipag-usap sa akin? Dahil may pinalit ka na kaagad? Ha? Hindi ko akalaing ganun mo lang ako kabilis sa palitan, Fatima." Mariing tugon ni Eric. "Eric, please. Huwag ka nang gumawa ng gulo rito. Kasama ko fiancé ko kaya please." Pakiusap ni Fatima. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili dahil ayaw niyang gumawa ng gulo sa birthday party ng kaibigan ni Hendrix. "So totoo ngang ikakasal ka na? Bakit? Mahal mo bang lalaking yung katulad ng pagmamahal mo sa akin?" Nanunoy ang tanong ni Eric. "Eric, please. Naka-move on na ako sa'yo. Masaya na ako sa buhay ko ngayon. Kaya please, tigilan mo na ako." Pakiusap ni Fatima. Kukulitin pa sana siya ni Eric, ngunit biglang lumapit si Hendrix at hinawakan nito ang kamay ni Fatima. "Babe, may problema ba?" Masuyong tanong ni Hendrix. Wala babe.
Sagot ni Fatima at bahagyang ngumiti ito kay Hendrix at pagkatapos inakbayan siya ng lalaki pabalik sa kanilang upuan. "Excuse me, Eric." Paalam ni Fatima sa dating boyfriend bago tutuluyang tumalikod. Naiwang mag-isa si Eric at wala siyang magawa kundi habulin na lamang ng tingin si Fatima. Inaamin niyang nasaktan siya nang malaman niyang ikakasal na to sa ibang lalaki. Mahal naman niya si Fatima, kaya lang nakagawa siya ng isang malaking kasalanan. Mabigat ang loob niya nang bumalik siya sa kanyang upuan. "Hey, saan ka galing?" Tanong sa kanya ni Amber at halatang naiinis ito. "Kanina pa ako hanap ng hanap sa'yo at napansin kong parang nag-iba yatang mood mo, Eric, simula nung malaman mo na ikakasal na yung ex-girlfriend mo kay Hendrix." Panunumbat na wika ni Amber. "Let's not talk about her, Amber." Mariing sagot ni Eric at tumunggato ng alak sa baso. Mayat may tumugtog ang isang awitin at ang lahati ay nayayahang sumayaw kasamang kanilang mga kapareha. Nang makita ni Eric si Fatima na nakikipagsayaw kay Hendrix, hinila din niya ang kamay ni Amber at dinala ito sa gitna. Alam niyang nakatingin si Fatima sa kanila, kaya sinadya nitong hapitin ang bewang ni Amber at niyakap niya ito ng buong higpit at pagkatapos ay hinalikan niya sa labi. Nang matapos niyang gawin yon, tiningnan niyang muli ang kinaroroonan ni Fatima kung nakikipagsayaw pa rin ba ito kay Hendrix, ngunit wala na ito sa dance floor. Hinanap ng mga mata ni Eric si Fatima at nakita niya tong umiinom na mag-isa sa mesa. Habang ang kanyang fiancé ay nakikipag-usap kay Leandro at sa iba pang mga kaibigan nito. Sa isip ni Eric, mahal pa rin niya si Fatima at ang pagpapakasal nito kay Hendrix ay ginawa lang nitong panakipbutas para makalimutan siya ng dalaga. Hindi makapaniwala si Fatima na muli sila magkikita ni Eric. Napakaliit lang taga ng mundo at dito pa sila magkikita sa birthday party ng kaibigan ni Hendrix. Inaamin ni Fatima na hindi pa rin siya tuluyan nakapag-move on kay Eric. Hindi naman taga madali ang lumimot, lalo na't sobrang niyang mahal ang kanyang dating nobyo. Oo nga't kasama niya ngayon si Hendrix at sumasayaw silang dalawa sa dance floor. Ngunit ang puso't isip niya ay lumilipad patungo kay Eric. Sa isip ni Fatima, sana siya ngayon ang kasayaw at kayakap ni Eric. Ngunit malabo na mangyari yon dahil hindi naman siya totoong mahal ng kanyang dating nobyo. Kaya kailangan niya magiging praktikal at hindi siya dapat magpadaig sa kung sino man ang kanyang nararamdaman. Pero sa puso niya, masakit pa rin sa kanyang ginawang panloloko ni Eric. At sa tuwing maaalala niyang tagpong kanyang naabutan noon sa banyo, ay hindi niya maiwasang maging emosyonal. At ngayon muli niyang nakitang lalaking dahilan ng kanyang kalungkutan at kasama nitong isinasayaw ang babaeng ipinalit nito sa kanya. Nararamdaman niyang bigla ang pangingilid ng mga luha sa kanyang mga mata. "Okay ka lang ba?" Tanong sa kanya ni Hendrix. "Kasalanan mo rin naman yan. Masyado kang apektado dyan sa ex mo." Mariing wika ni Hendrix. "Anong kasalanan ko? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Dahil hindi mo naman alam ang kwento. Wala kang alam." Naiiritang sagot ni Fatima. Andito na naman sila at nagsisimula na naman magtalo nitong lalaking kasayaw niya. Akala pa naman niya, maayos ng pakikitungo nito sa kanya. Ngunit bigla yatang nag-ibang ihip ng hangin at sinumpong niya naman ang pagiging walang modo. "Mas mabuti pa'y bumalik na tayo sa ating upuan." Pabagsak na sabi ni Fatima. "Kalimutan mo ng lalaking yon dahil ikakasal ka na sa akin. Baka nakakalimutan mo." Inis pa ring wika ni Hendrix na makabalik na sila sa kanilang upuan. "At baka nakalimutan mo rin na hindi naman totoo." Hindi matapos si Fatima ang kanyang sasabihin dahil biglang lumapit sa kanila si Leandro at ang girlfriend nito. "So bro, next month na taga ang kasal?" Nakangiting sabi ni Leandro kay Hendrix sabay tapik nito sa kanyang balikat. "At bakit naman sa Batangas, bro?" Muling tanong ni Leandro. "Yun kasi ang gusto ng lola, bro. At alam mo naman kung gaano ko kamahal yun, di ba?" Sagot ni Hendrix. "Well bro, I'm happy for you. Finally mag-aasawa ka na rin. Ako bang best man?" Nanunuksong tanong ng kaibigan ni Hendrix. "Of course, sino pa nga ba? Wala naman akong kapatid at wala rin akong pinsan na lalaki.
kaya no choice. Nakangiting wika ni Hendrix at pagkatapos naghahalakhakan silang dalawa. Nakikitawa na rin sina Bea at Fatima dahil sa biruan na magkaibigan. Sa isip ni Fatima, magaling din naman palang umarte nitong Leandro na to at hindi nagpapahalata na alam nitong katotohanan ng kanilang dalawa ni Hendrix. Mayat mo ay bumaling si Leandro kay Fatima. Masyadong tahimik ng fiancé mo bro. Nakangiting wika ng kaibigan ni Hendrix. Wala lang sa mood bro. May dalaw kasi Pagdadahilan ni Hendrix. Sa isip ni Fatima, gago taga tong Hendrix na to at kung ano-anong pinagsasabi. Hindi naman totoong may dalaw siya. Medyo distracted lang siya sa pagkikita nilang dalawa ng dati niyang boyfriend. Fatima, hindi ka magsisisi dito sa kaibigan ko dahil maalagat at mapagmahal at saka mabait. Pangungumbinsi ni Leandro. Oo nga, mabait pagtulog. Nakangiting sagot ni Hendrix at pagkatapos ay nagtawanan na naman sila. Ngayon lang narealize ni Fatima na may sense of humor naman pala tong si Hendrix. Pero bakit pag sila lang dalawa ay palagi lang itong nagagalit? Patuloy ang pagbiburoan ng magkaibigan habang masaya lang na nakikinig sina Fatima at Bea. Ngunit ang sandaling kasayahan ay naudlot dahil sa bigla ang paglapit ni Eric at Amber sa kanila. Matapos silang naipakilala ni Leandro kina Hendrix at Fatima, ay nakikijoin na rin sila sa usapan. Girl, kailan naman ang kasal niyo na Eric? Tanong ni Bea sa kanyang kaibigan na si Amber. Ewan ko ba dito kay Eric? At parang ayaw yata mag-propose sa akin. Pagmamaktol na sagot ni Amber. Don't worry my love, at magiging special ang marriage proposal ko sa'yo. Nakangiting sagot ni Eric habang hinawakan at pinisil-pisil nito ang kamay ni Amber. Hindi maiwasan ni Fatima ang masaktan nang marinig niya ang sinabi ng kanyang dating boyfriend. Hindi nga talaga siya nito minahal dahil may plano na itong magpakasal kay Amber. Ano pa nga ba naman ang aasahan niya? Pinagalitan ni Fatima ang kanyang sarili dahil tanga pa rin talaga siya pagdating kay Eric. After all, mahal pa rin talaga niya ang lalaki. Hindi naman din ganun kadali kalimutan at isang tabi ang 4 na taong relasyon. Pagdadahilan ng isang bahagi ng utak ni Fatima. Kaya kahit sabihin man niya ang kanya sarili na dapat na niyang kalimutan si Eric dahil hindi naman to karapat-dapat sa pagmamahal niya, ay hindi pa rin niya maaaring ipagkaila na mahal pa rin niya to hanggang ngayon. Nasa ganun siyang pag-iisip nang maramdaman niya ang kamay ni Hendrix na mahigpit na nakahawak sa kanya. Babe, are you okay? Shall we go home now? Sabi ni Hendrix sa kanya habang masuyo siya nitong tiningnan. Okay babe. Sorry, inaantok na kasi ako And besides may trabaho pa ako bukas. Mahinahong sagot ni Fatima. Bro, paano? Alis na kami. Not feeling well kasi tong fiancé ko Sabi ni Hendrix at saka tumayo to. Okay bro, baka may iba pa kayong pupuntahan. Alam mo na. Pagbibiro na naman ni Leandro. Tumawa lang si Hendrix sa sinabi ng kanyang kaibigan. Nasisiguro naman niyang nagbibiro lang to. Dahil unang-una, alam naman ni Leandro ang tungkol sa kanilang kasunduan ni Fatima. Matapos na magpaalam sina Hendrix at Fatima, ay umalis na sila kaagad. Sa loob ng sasakyan, ay wala silang imikang dalawa. Ayaw din ni Fatima na mag-open up dahil baka mag-away na naman sila. Ngunit hindi nakapagtiis si Hendrix at ito na mismo ang nagbukas ng usapan. I think, mahal mo pa nga yung ex-boyfriend mo. Panimulang sabi ni Hendrix. Yun bang Amber na yun ang ipinalit niya sa'yo? Muling tanong nito nang hindi sumagot si Fatima. Just a piece of advice ha. Huwag ka masyadong emotional. Malapit ka nang bumigay kanina. At pasalamat ka't mabilis ako nakapag-rescue at nahawakan ko kaagad ang kamay mo. At kung hindi, malamang iiyak ka na sa harapan ng lalaking yon. Wika ulit ni Hendrix. Hindi ko naman sinabing hawakan mo ang kamay ko Mariing sagot ni Fatima na hindi na rin makatiis sa pangungulit ni Hendrix. At saka mister, huwag mo nga akong pakialaman sa nararamdaman ko. Dagdag na wika ng dalaga. And why not? I'm your fiancé, remember? Iniling tugon ni Hendrix. At baka nakakalimutan no, na walang katotohanan ng lahat.
Panguuyam na tugon ni Fatima. Di may katotohanan o wala, may karapatan ako sa kahit anong mararamdaman mo. Dahil nasa ilalim ka ng kontrata ko. Do you understand? So nakalimutan mo ng lalaking yon dahil kung patuloy mo siyang iisipin? Paano mo magagawa ng maayos ang papel mo sa ilalim ng ating kasunduan? Pabagsak na tugon ni Hendrix. Paano ko makakalimutan ng ganun lang kabilis ang kaisa-isang lalaking minahal ko sa loob ng 4 na taon? Tell me, Hendrix, ganun lang ba kadaling ibaon sa limot ng aming pinagsamahan? Nagiging emosyonal na si Fatima. At bakit umiyak ka dyan? Stop it! Bulyaw ni Hendrix. And why you're angry at me, Hendrix? At bakit ako lang ba nagmahal? Ako lang ba ang naging ganito? Di ba't apektado ka rin noong makita mo si Jewel sa restaurant? Umiiyak na tanong ni Fatima. Hindi nakaimig si Hendrix. Hindi niya akalaing mo siya palang higit na matatamaan sa kanyang mga sinasabi. Alam kasi niya na apektado pa rin siya at nasasaktan nung makita niya si Jewel sa restaurant. Nanumbalik ang lahat ng sakit na kanyang nararamdaman. Mahal na mahal niya si Jewel. Ito lang ang kaisa-isang babaeng minahal niya sa buong buhay niya. Ito ang babaeng pinangarap niya mapangasawa, ngunit hindi siya minahal nito dahil nagawa siya nitong iwan kung kailan malapit na silang ikasal. Gumuho ang kanyang mundo noong sandaling umurong si Jewel sa kanilang kasal. Saglit na napariwaras ang buhay niya, isinarado niya ang kanyang puso, naging pabaya siya sa kanyang sarili at pati negosyo niya ang kanyang napabayaan hanggang sa tuluyan na tong lumubog. Oh, ba't hindi ka nakasagot? Dahil natamaan ka, di ba? Pareho lang tayo, Hendrix. Kaya wag mong isisi sa akin na kasalanan dahil ganun ka rin. Humahagulhol na wika ni Fatima. What the? I said shut up! Sigaw ni Hendrix sabay apak nito sa manibela. Pareho lang tayo nagmahal, Hendrix. Pareho lang tayong iniwan. Pareho tayong pinagpalit. Pareho tayong... Naputol ang naisa ng sabihin ni Fatima dahil bigla siyang hinalikan ni Hendrix. Mabilis, mapusok at malalim. Ngunit agad ni Fatima tong naitulak at isang malakas sa sampal ang tumama sa pisngi ng lalaki. Akmang bubuksan ni Fatima ang pintuan ng kotse, ngunit mabilis na napigil ni Hendrix ang kanyang kamay. Wala kang karapatan na gawin sa akin to, Hendrix. Wala akong kasalanan sa'yo. Kaya kung ganyan ka sa akin na nagagalit, wag na nating tuloy ang kontrata at isausoli ko sa'yo yung pera mo. Himutok na wika ni Fatima at na makahanap ng pagkakataon ay mabilis na binuksan ang sasakyan at patakbong umalis. Ngunit biglang kumulog ng malakas na parang nagbabadya ng isang malakas na ulan. Ang mga bituin sa kalangitan ay naparam at napalitan na maitim at makapal na mga ulap. Bumaba ng sasakyan si Hendrix upang habulin si Fatima. Sinubukan niya tong tawagin, ngunit hindi na nakinig sa kanya ang dalaga. Patuloy lang to sa pagtakbo sa gitna ng ulan at patuloy din niya tong hinahabol. Tigmak sa luha ang mga mata ni Fatima. Magkahalong galit at lungkot ang kanyang nararamdaman at napuno ang puso niya ng pagsisisi. Gusto na niyang umatras sa kontrata. Ayaw na niya makipagkasundo kay Hendrix dahil gusto niya ng tahimik na buhay. Kung hindi lang sana siya isinama ni Hendrix sa party, ay hindi sana manunumbalik sa kanyang alaalang masakit na nakaraan. Dumaing si Fatima nang matipalok ang isa niyang paa. Huminto siya saglit at hinimas-himas ang kanyang paa. Noon lang niya naalala na nakasuot pala siya ng sandal. Saglit tong nawala sa isipan niya dahil ang nais lang niya ang tumakbo at makaalis sa kinaroroonan ni Hendrix. Muling dumaing si Fatima. Hindi siya makakalakad dahil nagkaroon siya ng muscle cramps at bigla siyang napaluhod. Nasa ganon siyang kalagayan na maabutan siya ni Hendrix. Agad siya nitong binuhat at dinala sa loob ng kotse. Gusto man niyang tumanggi, ngunit wala na siya magagawa pa dahil nahihirapan siya maglakad. Masakit na masakit ang mga paa niya at hindi niya ito maigalaw. Patty, I'm sorry. Paumanhin ni Hendrix nang nasa loob na sila ng kotse. Hindi umimik si Fatima. Masama pa rin ang loob niya sa lalaki dahil hindi niya alam kung bakit ito nagagalit sa kanya. Gayong wala naman siyang maisip na naging kasalanan niya. Maayos naman ang pakikitungo nila sa isa't isa nang pumunta sila ng party
at akala niya magtutuloy-tuloy na yon. Ngunit ano't biglang bumalik sila sa pagtatalo't mga yan. At dito na po nagtatapos ang 9 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.